Ayan po, hello po sa inyong lahat at welcome sa aking channel. Nandito po ako ngayon sa Forest Lake at narito po si Mayon Volcano. Dito po ako ngayon sa Forest Lake sa Bicol, Legazpi. Ano po ba ang balita? Ngayon po, syempre, kailan lang ay na bulgar na naman si Maharlika at meron siyang pinakitang witness na expert IT na naman po. Kaya hindi ko na sasabihin, ang paliwanag ng IT na yun ay ah, ang sinasabi ay tungkol sa discrepancy ng machine, ng makina. Dahil nga po, sinadya nilang ah, dalawahin ang doble ng pag-shape banda sa mayor level po. Ang nangyari, ibang pangalan na talagang lumalabas. Nag-error, overbooting, pero mayroon pa rin naka-save sa makina. Yan po ang problema. At tungkol naman po sa 12 senators, nagproklama na po ang 12 senators na nanalo. Yung dati pa rin. Kumbaga hindi na po nabago at nanumpa na po sila. Para sa akin, ang pinakamagandang mas mensahe sa mga lahat ng senador na nanalo ay walang iba kundi si Bongo. Talagang tagos sa puso ang sinasabi niya. Talagang yung mga project niya na mga malasakit center, yan po ang talagang tumatak sa isipan ng mga tao. Hindi po nakalimutan ng mga tao yun. Kaya tignan nyo naman nangyari, naging top 1 siya. At hindi rin na kumbaga namarkahan na po yun. Kumbaga nakatatak na po yun kay Senador Bongo. Kay Bato de la Rosa, okay naman din ang mensahe. At lalo na kay Marcoleta, talagang tagos din sa puso. Hindi kagaya ng iba na talagang pinasalamatan nila. Panay ang pasalamat dahil unang tungtong nila sa Senado, mga bagito pa. Especially kay Camille Villar, na talagang nakalimutan niya na pasalamatan si Inday Sara. Pero okay naman, panay pasalamat niya. Pero nangako naman siya, nasaglit lang din ang pangako niya. Hindi niya nilagay o hindi niya sinabi kung ano yung goal niya. Talagang nangako lang din talaga siya. Ito ang masasabi ko. Unti-unti na pong naglalaglagan ang mga alyansa. Lalo na kay ah, naging manager nila sa campaign manager nila. Gawa ng campaign manager nila ay nilalaglag na si Romualdez. Ito namang si Romualdez, tahimik lang. Pero gumagalaw ang galamay niya dati. Sa nangyari ngayon, laglag na yung mga galamay niya. Pero may papalit naman. Balitang balita nga si Pulong Duterte ang napipisil na maging House of Speaker. Pero wala naman tayong balita pa dyan na anong na mangyayari na regodon dyan sa Kongreso. Pero ang mahalaga dito po sa Senado, syempre ang labanan dyan number. Political ano yan kumbaga hindi naman issue yan para sa problema ng bayan na nire-resolve nila. Kumbaga politika po yan. Pag sinabing politika, pansariling kapakapanan lang yan. Pero nanawagan na Malacanang na magkaisa tayo. Magkaisa raw ang mga Senado. Sa kanila sinabi yan. Dahil alam nilang
mas maraming kaalyado si Vice President Inday Sara. Malupit, di ba? Ang lupit nila. Gawa ng ito si Mayon Volcano nagtatago na po. Ang lupit, di ba? Gawa ng hinintay muna lang ang resulta ng eleksyon. Ngayon hindi sila makapag binabawi-bawi nila lahat at mga pinagsasabi nila noon. Pero gusto ni Inday Sara blood pact, madugo at magkaalaman na. Siyempre hinamon nila yung vice presidente namin nilalaglag nila noon. Talagang niyurakan nila ang vice presidente. Ngayon hinahamon sila. Tingnan natin kung ano mangyayari sa impeachment. Dahil sa impeachment ngayon, maganda ang laban. Una pa lang, preparado na si Marcoleta. Sabi ni Marcoleta na preparado na raw siya. Ganda ng laban, di ba? Kaya syempre masasabi nating iyan ang inaabangan ngayon ng mga tao, yung impeachment. Kasalanan lahat to kung bakit umuwi sa ganitong sitwasyon. Tama, bakit nagkaganito ang bansa natin. Pinipilit nila noon na isulang ang impeachment. Nakita nila yung resulta ng eleksyon. Naging tahimik sila. Dahil alam nila, sablay ang number nila sa Senado. Tutusin, hindi naman talaga para sa bayan ang ginawa ng mga kongresong yan. Sablay sila sa ginawa nila. Kaya matutunghayan po natin ang madugong sinasabi ni Inday Sara na madugong impeachment. Loko talaga, no? Talagang tumahimik. Buti nga sa kanila. Buti nga sa kanila sa ginawa nila sa pagyurak ng pagkatao ng ating vice presidente. Kaya yan, magiging madugo po ang mangyayari. Kamusta na kaya ang mga loyalista na mga Ensamayda? Ang iingay nila, di ba? Nakalaman nila yung number ng Senado. Tumahimik sila, di ba? Hindi nila pwedeng kasuhan ngayon ng Vice President ng ginagawa ng NBI ngayon, di ba? Kasi nga po, impeachable ang Vice President natin. Hindi nila pwedeng kasuhan kasi parang presidente rin na kailangan ma-impeach muna at matanggal sa pwesto bago nila makulong o makasuhan. Hello. Hello. Ano ding? Kamusta? Ayan po, nandito po tayo sa forest. Kaya madugo po ang impeachment na mangyayari dito sa ating bansa. Kaya ito po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.